Nagsimula nang makaapekto ang trough ng papalapit na Typhoon Pepito, Mani, sa Eastern Visayas na inaasahang magdadala na ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Inaasahang mararamdaman na rin ang epekto ng bagyo sa Bicol Region bukas kung saan magaganap ang unang pagtama ng bagyo sa bahagi ng Catanduanes. Sa Linggo hanggang sa Lunes mararamdaman ang epekto ng bagyo sa mainland Luzon kasama ang Metro Manila partikular sa Northern Luzon at Central Luzon kung saan ito inaasahang tatawid. Asahan na ang malalakas na bagyo ng hangin at matitinding pagyulang dala ng bagyo na posibleng magdulot din ng malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Paghandaan na po ito habang hindi pa ramdam at lumikas na po kung kinakailangan. Typhoon Pepito, bahagyang lumakas, kaya sa mga taga Bicol Region lalo na sa Catanduanes maging handa dahil inaasahang magla-landfall si Pepito bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. Update, Typhoon Pepito, bahagyang lumakas huling namataan sa layong 465 km east of Diwan, Eastern Samar. Taglay nito lakas hangin nasa 150 km per hour at pabugsong hangin 185 km per hour. Kumilos naman ito pa west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Si Bagyong Pepito ay inaasahang kikilos pa Hilagang Kanluran sa loob ng susunod na 5 araw. Ayon sa pinakahuling track forecast, mas malaki ang posibilidad na maglandfall ito sa bahagi ng Catanduanes bukas ng gabi, 16 ng Nobyembre, o madaling araw ng Linggo, 17 ng Nobyembre. Subalit, dahil sa limitasyon ng forecast confidence cone, hindi rin isinasantabi ang posibilidad na maglandfall ito sa silangang baybayin ng Camarines Sur, Albay, o Sorsogon sa parehong oras, sa silangang baybayin ng Hilagang Samar bukas ng hapon o gabi, o sa silangang baybayin ng Quezon o Aurora sa linggo ng hapon o gabi. Anuman ang lugar ng landfall, inaasahang patuloy na kikilos pa Hilagang Kanluran si Pepito ngayong weekend at maaaring dumaan sa ibabaw o malapit sa kalupaan ng Bicol Region, Quezon, mga lalawigan sa gitnang Luzon, at Pangasinan bago lumabas ng West Philippines si pagsapit ng Linggo ng gabi o Lunes ng umaga, 18 ng Nobyembre. Wind signal number 2, eastern portion of Northern Samar, northern portion of Eastern Samar, northeastern portion of Samar. Wind signal number 1, Aurora, Quezon, eastern portion of Laguna, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, rest of Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itataas dahil sa Bagyong Pepito ay wind signal number 5. Mahalagang tandaan na ang malalakas na ulan, matitinding hangin, at storm surge ay posibleng maranasan kahit sa mga lugar na nasa labas ng mismong landfall point at forecast confidence cone. Pinapayuhan ang lahat na sumubaybay sa mga update tungkol sa iba pang hazard na makaaapekto sa mga kalupaan para sa karagdagang detalye. Maaari ding magbago ang track ng bagyo sa loob ng forecast confidence cone. Inaasahang magpapatuloy ang mabilis na paglakas ni Pepito mula ngayon hanggang bukas at posibleng umabot ito sa Super Typhoon category bago maglandfall bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. Bagamat bahagyang hihina ito matapos tumama sa kalupaan, inaasahang mas malaki ang paghina nito sa Linggo habang tumatawid sa kalupaan ng gitnang Luzon. Gayunpaman, tatawid ito sa bansa bilang isang bagyo at posibleng bumaba sa kategoryang severe tropical storm pagdating nito sa West Philippine Sea sa Lunes. Sa mga residente ng mga apektadong lugar, mahalagang maging handa at magplano para sa posibleng evacuation lalo na kung nakatira sa mga mababang lugar o malapit sa dalampasigan. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig, gamot, at mga pang-emergency tulad ng mga flashlight, baterya, at first aid kit.